Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence. Naku po, tila yata nagbabago na ang ihip ng hangin kay Senator Bam Aquino. Sabi ng mga netizen, para yatang nagiging pro Duterte na si Bam Aquino. Ito ba ay palatandaan na kung si VP Sara ay uupong presidente sa 2028, safe na safe si Bam Aquino? Ito ba ay bagong strategiya ni Bam Aquino na kung saan suportado niya si PRRD, Bato at Bongo laban sa ICC? Kasi sabi ni Bam Aquino, yung kaso ni Pangulong Duterte, dapat dito iyan itatrial. Dapat sa Pilipinas na Korte Suprema yan magkaroon ng trial o di kaya paghuhukom. Kumpara sa mga ninanais na Dilima, Dilima, Makabayan Black, na talagang suportado nila ang ICC. Pero itong si Bam Aquino, hindi. Ano kaya ang rason ni Bam Aquino, mga kabibig? Sabi dito, kabibig, Senator Bam Aquino on Tuesday said cases against individual implicated and alleged ijiki ni Duterte should be tried in Philippine courts rather than before an international tribunal. Aquino made a statement after International Criminal Court Office of the prosecutor identified Senator Bongo and Bato de la Rosa as among of the alleged co-perpetrators in the crimes against humanity case against former PRRD. Speaking in an interview in Unang Balita, Aquino said the Philippines must confront that occur and pursue justice locally, noting that the victims and their families are in the country. Tama. Pero itong si Cristina Conte, confident naman siya na ipapadala daw sa ICC ang mga witnesses nila. Ang tanong, sino nag-finance? Gobyerno ng Pilipinas? So, bale, people of the Philippines versus Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi, posible ang gobyerno natin ang nag-finance sa mga biktima papuntang The Hague. Sabi dito ni Bam Aquino, the trials for these cases should ideally be held here in the Philippines because this is where the victims are. Oh, yan na. Despite this, Aquino said he respects the ongoing process and the ICC, which is based in The Hague. He added that senators are expected to discuss the matter involving Go and De La Rosa in Calcus, but emphasized that need to wait for the court's formal actions before drawing conclusion. O yun nakabibigyan. Parang nag-iba ang ihip ng hangin ni Bam Aquino. Parang nire-respeto niya ang pagka-Filipino ni Bongo, ni Bato de la Rosa, at yung ibang di umano co-perpetrators, pati si Pangulong Duterte, mga kabibig. Yan na kabibig, parang nagbago na si Bam. Bam, 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 bam. O yan, grabe dito. Diba? Sabi na nga ng ibang mga DDS supporters, sabi dito, sana hindi magbabago ang pananaw ni Bam Aquino. Sana susuportahan niya ang mga pinapanawagan ng ilang mga supporters ng mga Duterte na kung meron talagang kasalanan si Pangulong Duterte, dito na lang ita-trial. Dito na lang sampahan ng kaso. At hindi naman di umano ang dami mga na marami daw witnesses, pero konti lang. Yan ba ay ang crimes against humanity? Parang iba yata ang pagka-interpret ng ICC sa crimes against humanity, kabibig. So yung ibang camping at Dilawan, parang binastos na si Bam Aquino. Sabi na iba, ay ako si Bam, nagpapalapad ng papel. Baka tatakbo yun sa 2028. Hindi naman pwede tatakbo si Bam. Or baka daw, in preparation to support VP Sara. Parang kinalimutan na lang ni Bam Aquino ang pinalalaban ng mga Dilawan at mga Pinklawan. Ano ang pinalalaban ng Dilawan at Pinklawan? Good governance? Now, Pinklawan, Dilawan, how do you define good governance? Yung pagiging epal, yung pagiging mahilig sa grandstanding. Halak ka ng kabibig. O eto panoorin ninyo ang iilang mga komento na kung saan, kabibig i-share ko lang sa inyo
Itong mga komento nila, mabilis na desisyon. Ito yung una panood ko sa inyo kabibig. Hindi si Claire Castro. Sabi, walang sapat na ebidensya Walang sapat na ebidensya. Kwestiyon ni Attorney J.V. Hinlo ang motibo sa likod ng mga kaso laban kay PRRD sa gitna ng mainit na banggaan ng Administrasyong Marcos at kampo ng Duterte. Anya ang pilit na pagtulak na linisin ang dating Pangulo sa ibang bansa ay nagpapatunay na mahihirapan ang prosecution na makakalap ng sapat na ebidensya laban sa kanya. Naniniwala ang abogado na posibleng hanggang sa antas lamang ng kapulisan ang mga hawak na ebidensya at mahihirapang iugnay ito direkta sa dating Pangulo. Let's listen to this one. Hindi sila confident sa kanilang mga ebidensya. Sinasabi nga ng Philippine government na nung ibang opisyal, no, na mahirap daw dito ang kaso sa Pilipinas kasi baka hindi patas. Paano natin masabi yan? We are presently under the Marcos administration na kinakalaban ang yung grupo ni dating Pangulong Duterte. So, paano natin masasabi na bias yung korte o yung gobyerno bias in favor of the group of former President Duterte? Yun lang sa aking palagay dahil alam nila na mahihirapan silang kumuha ng sapat na ebidensya laban sa kay dating Pangulong Duterte na magtuturo na may kinalaman si dating Pangulong Duterte at magtuturo, no, sa mga matataas na opisyal, kasi kung meron silang ebidensya baka limitado lang ito sa ibang personalidad na mga pulis. Posible. Kaya mas mamarapati nila na sa ibang bansa na lang yung pagdinig ng kaso kasi alam nila na ikukulong yung mga nasasakdal habang nililitis ang kaso. At alam natin sa kasong ito, hindi lang ito matatapos 1 taon, 2 taon, 5 taon. Baka ang kasong ito, baka aabutin ng 10 taon o mas mahigit. Dahil, imagine mo, ilan ba yung gusto nilang witnesses? Parang nabasa ko yata, kung if I'm correct, 300 to 500 witnesses for the prosecution. Ilan naman yung witnesses for the defense? Sa 1 taon, ilan ba yung pagdinig? So, they will try to pursue this case na nakakulong yung mga akusado habang yung mga nag-aakusa nasa labas, nag-enjoy sa normal na buhay. Correct. Yung mga akusado, haharapin ang kaso sa ibang bansa, nakakulong, at aabot na ito sa next administration na gusto nila sila pa rin ang magkokontrol. Attorney, So yan yung sa aking palagay, dahil if they feel strong na malakas ang kanilang ebidensya, dapat final na nila dito sa Pilipinas. Correct. Agree. Itself. Ba't pa nilang itatapon doon sa ibang bansa? Ibig sabihin, hindi sila confident sa kanilang mga ebidensya. Agree. Ito kabibig ha. Ang isa pa dito. Wait muna kabibig, share ko muna ha. Itong komento, hindi si Claire Castro, mukhang Claire Castro talaga. Ito. They cannot even admit, at least in their allegation, that the accused committed murder as alleged. They use the word neutralize. ito ang assessment ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas sa inilabas ng ICC na less redacted version ng document containing the charges of DCC. Sa naturang dokumento, pinangalanan ng ilang malalapit na kaalyado ng dating Pangulo bilang umunoy kasabwat sa war on drugs. Ayon kay Attorney Martin Delcra, mahina ang basehan ng reklamo dahil sa mga terminong ginamit sa dokumento. Yung word na yan, na neutralize, wala pong legal categorization under our criminal law. See? And in fact, binasa ko yung Rome Statute, wala ring legal definition of a crime that says
neutralize the victim. Partikular ng Komisyon ni Delgra ang paggamit ng salitang neutralized sa Section 3A ng DCC. Para sa kampo ng dating Pangulo, wala itong legal na kahulugan sa ilalim ng batas sa Pilipinas at maging sa Rome Statute na sinusunod ng ICC. So, nakapagtataka kung bakit in the first place this case Pero kung sabihin natin, bibigyan ng maleta ang ICC, baka yung neutralize na yan ay magbabago. We don't talk, Kabibig, di ba? When money talks, di ba, Kabibig? proceeded on the basis of those preliminary statement in the document containing the charges. Binigyang din ni Attorney Delgra na ayon sa dokumento ng ICC, ang mga target ng war on drugs ay tinukoy bilang alleged criminals o pinaghihinala ang mga kriminal. First of all, it says here that the alleged victims admitted to be criminals, not an attack against civilian population, which the Rome Statute so defined as an element under the crime against humanity. So, inadmit na dun sa dokumento na yung target dun sa anti-drug policy ay yung mga kriminal. Dahil dito, patuloy ang kampo ni Duterte sa paghahanda para sa mga susunod na pagdinig kaugnay ng kaso. So yun, Kabibig. Ito pa, Kabibig. Ito pa ang isa nating hinggan. Yung punot dulo ito. ng Ito, Kabibig. Kinig tayo. yung punot dulo ng usaping ito ay nasa kamay ng Philippine Supreme Court. Ang pahayag po ng palasyo kahapon ay possible kung meron pong isi-serve na warrant of arrest ay kanila po itong susundin o ipatutupad. Ano naman po ang inyong masasabi po doon? Matagal na pong issue ang karapatan ng ICC na arestuhin ang mga inaakusahang Pilipino dito sa ating bansa kasi po dalawang panig ang magkaiba. May mga iba't ibang interpretasyon ang mga legal experts natin, mga politiko. Yung isang banda nagsasabi na may jurisdiction pa rin ang ICC o kahit walang jurisdiction, ipapadaan nila sa Interpol at dahil may kasunduan ang Pilipinas sa Interpol ay rerespetuhin ito ng Pilipinas. Yung sa kabilang banda naman, nagsasabi na dahil wala ng jurisdiction ang ICC, so hindi pwede gamitin ang rason ng kasunduan ng Pilipinas sa Interpol para ipatupad ang direktiba ng isang korte, which is ICC, na wala ng jurisdiction dito sa Pilipinas. Kasi it cannot be sourced from a court na sinasabi natin walang jurisdiction sa bansa natin. Kaya kahit meron tayong kasunduan sa Interpol, hindi dapat ito sundin ng ating gobyerno. Yun nga lang, dahil ang ating foreign policy at yung ating, let's say, Department of Justice ay pinamumunuan ng presidente, at ito'y si President Marcos, kung iibahin niya o mag-a-adjust siya ng kanyang interpretasyon base sa kanyang desisyon, pwede niyang i-surrender yung mga akusado ng ICC dito sa Pilipinas at sasabihin niya lang na prerogative niya. Kahit wala pang pinal na desisyon ang Korte Suprema tungkol sa issue na yan. Opo. Paano naman ninyo nababasa itong hamon ng Malacanang na sinasabi nga huwag magtago kung hindi guilty? May obligasyon ho ba ang mga pinangalanan na makipag-ugnayan din po sa ICC? Individual na desisyon yan ng mga akusado, no? Kasi both sides meron silang karapatan, both sides tama sa kanilang paningin. Kung ikay akusado gaya ni Senator Bato de la Rosa o Senator Bongo, nasa isip mo bakit ka
susunod sa isang arrest order na sa tingin mo at paniwala mo galing sa korte na walang jurisdiction sa iyong pagkatao. That is to your mind crazy, no? On the other hand, kung ikaw yung Marcos administration at sa tingin mo karapatan mo bilang presidente na isurrender ang kapwa mong Pilipino, siya yung may pananagutan kung yan yung magiging desisyon niya. Kasi ang aking posisyon sa bagay na ito, dapat ang Korte Suprema hindi na patagalin ang isyong ito. Meron ng kaso na na-file, no, yung pamilya ni former President Duterte through Attorney Torion na nag-question, no, sang ginawa ni PBBM na pagpapadala kay former President Duterte sa ICC. At ito'y kapareho ng sitwasyon nila Senator Bato de la Rosa at yung iba pang sinasabing akusado sa paratang ng ICC prosecutor. So, yung punot dulo ng usaping ito ay nasa kamay ng Philippine Supreme Court. There you go, Kabibig. So sana magpalabas na ng yung resulta ng inihain na ni Atty. Torion ni Kitty, kung ano ang statement ng Korte Suprema hinggil sa nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte. So, Korte Suprema, gising-gising pag may time, anong gusto nyo? May another Filipino na naman ay hatid sa ICC. Posibleng si Bato at si Bongo. Ano ba naman yan, Korte Suprema? Maganda na ang simula nyo, naging unconstitutional na ang impeachment ni VP Sara. Tuloy-tuloy yun na yan. Oo. Ilabas yun na bukas kung ano ang inyong resulta sa inihain na petisyon ng magkapatid na Duterte laban sa ginawa ng BBM at ng gobyernong ito na pagdakip at pagkidnap kay Pangulong Duterte at doon pinakulong sa ICC, mga kapipig. Mabilis na desisyon ng kailangan ng naibigay na ng Korte Suprema. So yun lang, kabibig, ang ating Libak-Libak for today. Ano ang inyong komento? So hisyon tama ba si Atty. Hinlo na kailangan mag-move na ang Korte Suprema? Kailangan ng Korte Suprema sumagot na. Ano ba talaga? Mabilis na aksyon at desisyon, kabibig. Lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.